Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5676-5695. Kabanata 5676. Mga kasalanan ay muling lumitaw sa isang lugar sa malayo. Tila siya ay ganap na hindi nababagabag habang siya ay tumayo gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Habang dinalugad ang library ng sekta ng Hagios, pinagkadalubhasaan ni James ang mga primitive na inscription na kabilang sa iba't ibang karera ng madilim na mundo. Bagaman may malaking pagkakaiba sa antas ng ranggo ng paglilinang sa pagitan nina James at Xavion, gayunpaman ay nilagyan ng mga kasanayan upang maprotektahan ang kanyang sarili mula sa pag-atake ng Xavion. Gayunpaman, hindi siya sapat na bihasang upang paksain ang Xavion. Si James ay hindi pa nakakakita ng mga inscription na sadyang idinisenyo upang sirain ang katawan ng obsidian. Kung nagawa ito, maibibigay ni James si Xavion ng isang nakamamatay na suntok, kahit na ang huli ay nasa ikalimang yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss. Tumingin si James kay Xavion at tinanong, nais kong malaman kung ano ang kakaibang bituin at anino. Ikaw ay naging disipulo ng anino. Kaya, dapat mong malaman ang isang bagay o dalawa tungkol sa kanila. Hindi ka makakakita ng anuman sa akin. Itinaas ni Xavion ang kanyang tibak at itinuro ang isang putok kay James. Ang pagsabog ng enerhiya ng tibak ay nagkalat at nabuo ang isang malakas na pagbuo ng tibak sa paligid ni James, agad na tinapakan siya. Hindi pinangalanan ni James ang potensyal ng pagbuo ng tibak na ginawa ng isang Transcendental Bliss ranggo ng ranggo sa ikalimang yugto. Mabilis niyang pinagsama ang isang porma sayon sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pagbuo ay naglalaman ng mga primitive na inskripsyon ng iba't ibang karera. Kung ihahambing sa mga nakaraang bersyon ng pagbuo, ang pinakabagong porma sayon ni James ay mas komplikado at higit na mahusay. Ang pagbuo ay pinalaki at nabuo ang isang globo sa paligid ng katawan ni James. Boom! Ang pagbuo ni James ay sinaktan ng hindi mabilang na lakas ng tibak na ginawa ng pagbuo ng tibak. Ang bawat isa sa mga energies ng tibak ay sapat na malakas upang paksain ang Transcendental Bliss ranggo ng ranggo sa mga unang yugto. Nakakatawa, ang pagbuo ni James ay nanatiling buo sa kabila ng mapanirang kapangyarihan ng sword energies. Lumitaw ito kahit na ang pag-atake ng Xavion ay hindi sapat upang madurage ang pagbuo ni James. Break. Ang mga pattern ng kanyang pagbuo ay lumipat habang itinaas ni James ang kanyang mga kamay. Maraming mga inskripsyon na natipon sa itaas ng porma sayon upang makabuo ng isang napakalaking tibak. Ang tibak ay bumaril patungo sa porma sayon na umaatake kay James sa susunod na instant. Pag-crash. Ang pagbuo ng tibak ni Xavion ay sinira ng pag-atake ni James. Ang tibak na ginawa mula sa pagbuo ni James ay patuloy na lumilipad patungo sa Xavion. Ito ay lumitaw ng isang napakaraming sobrang lakas ng aura. Imposibleng. Imposibleng. Ang Xavion ay nagalit sa kawalan ng paniniwala. Ang kanyang mga mata ay nakabulok sa pagkabigla. Hindi ka pa nakapasok sa ranggo ng Transcendental Bliss. Paano mo masisira ang aking pagbuo ng tibak? Ang malaking tibak ay ilang metro lamang ang layo mula sa Xavion ngayon. Nawala. Si Xavion ay nag-channel ng kanyang mga kapangyarihan at mabulok ang kanyang tibak sa napakalaking tibak. Nagawa niyang masira ang tibak sa pamamagitan ng isang pag-atake ng full blast. Pagkatapos lamang, ang mga sirang piraso ng tibak ay nagbago sa hindi mabilang na mga inskripsyon. Ang mga inskripsyon na iyon ay nagtipon sa paligid ng Xavion at nabuo ang isang porma sayon upang matrap siya. Pagkatapos, sinimulan ni Xavion ang isang napakalaking halaga ng presyon na bumababa sa kanyang katawan. Ang mga pinong bitik ay lumitaw sa kanyang balat. Agad na isinaaktibo ni Xavion ang katawan ng obsidian upang maprotektahan ang kanyang sarili laban sa labis na presyon. Haha, tumawa si Xavion. Ikaw ay isang hindi pangkaraniwang tao, James. Hindi ka na napabuti sa iyong ranggo ng paglilinang. Gayunpaman,
Pinagkadalubhasaan mo ang halos lahat ng mga primitive na inskripsyon ng Dark World. Tama ba ako? Natutunan ni Xavion ang mga primitive na inskripsyon na kabilang sa iba't ibang mga primevals. Maaari niyang makilala ang ilan sa mga primitive na inskripsyon mula sa pagbuo ng pag-trap sa kanya, pa rin, ito lamang ang magagawa mo sa mga inskripsyon na ito. Hindi mo mailalabas ang buong potensyal ng mga inskripsyon na ito dahil ang iyong mga kapangyarihan at ranggo ng paglilinang ay masyadong mahina. Sinabi ni Xavion sa pamamagitan ng mga gritted na ngipin, hindi mo ako papatayin dahil mayroon akong obsidian na katawan. Gayunpaman, wala akong pipigilan na patayin ka. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5677. Xavion's voice resounded sa air. Bigla, lumaki ng malaki ang aura ng lalaki. Sinimulan ni Xavion ang sining ng Tethrales at sinimulan ang pagsipsip ng mga kapangyarihan ng kadiliman sa paligid niya. Ang kanyang buong pagkatao ay tila napapansin ng kadiliman. Sa mga kapangyarihan ng sining ng Tethrales at ang obsidian na katawan, si Xavion ay nagbigay ng mga ores ng isang makapangyarihang Diyos. Itinaas niya ang kanyang tibak at pinalakas ito ng malakas sa pagbuo sa paligid niya. Ang pagbuo ni James ay nabasag sa mga piraso sa isang instant. Hindi ko pa rin napagtanto ang buong potensyal ng aking mga porma sayon dahil ang aking mga kapangyarihan ay malayo sa pagiging matured. Nagbigay si James ng isang maliit na buntong hininga. Ang pagbuo ay nasira sa hindi mabilang na mga piraso ng mga inskripsyon, na pagkatapos ay natunaw sa nakapalibot na kadiliman. Sa palagay mo maaari mo akong saktan sa iyong mga porma sayon. Panipi. Ang mga mata ni Xavion ay lumiwanag ng mali siya habang itinaas niya ang kanyang tibak at nag-teleport kay James. Kahit na inilunsad ni Xavion ang maraming patuloy na pag-atake sa James, ang huli ay pinamamahalaang yumigtad ang lahat ng mga pag-atake na walang kahirap-hirap. Sa kanyang kaalaman sa lahat ng mga primitive na inskripsyon, tiwala si James na makakaligtas siya sa pag-atake ni Xavion kahit papaano. Nang maglaon, nakarating si James kung saan nakulong si Hershey sa porma sayon na ginawa ng mga tagasunod ni Xavion. Bagaman hindi pa niya alam ang isang pamamaraan upang malaya mula sa porma sayon, si Hershey ay walang problema sa pagtatanggol sa kanyang sarili sa mga pag-atake ng porma sayon. Lumapit si James sa pagbuo at inilagay ang kanyang pagbuo sa lugar. Habang naaktibo niya ang kanyang porma sayon, ang lahat ng mga maskara na lalaki na nakulong sa pagbuo ni James ay napatay agad. Ang kanilang mga kaluluwa ay ganap na durog hanggang sa kung saan ang mga kalalakihan na ito ay hindi na mabubuhay. Hayaan mo na, si James ay naging material sa tabi ni Hershey at hinawakan siya ng pulso. Pagkatapos, dinala niya siya at nag-teleport palayo sa lugar na iyon. Bago pa sila umalis, nakabuo si James ng napakalaking halaga ng enerhiya ng tibak at sinabog ito sa direksyon ni Xavion. Mapahamak ito. Si James at Hershey ay maririnig si Xavion, hindi ko hahayaan kang lumayo muli sa susunod na makita kita, James. Maya-maya pa, ang dalawa sa kanila ay lumabas mula sa Halcyon Road ng ligtas at dumating sa madilim na daigdig. Sino ang lalaking iyon? Tanong ni Hershey. Sumagot si James, naglakbay ako sa ilog ng oras hanggang sa panahong ito upang paksain ang taong iyon. Gayunpaman, siya ay naging isang alagad ng mahiwagang magsasaka na naninirahan sa pagtatapos ng Halcyon Road at sinimulan pa ang sekta ng Morrow. Nagpapatuloy siya upang ipaliwanag, nakakahiya na ang aking mga kapangyarihan ay masyadong mahina. Kung napabuti ko ang aking ranggo ng paglilinang, baka patayin ko siya ngayon. Ginawa mo pa rin ang kahanga-hanga ng mas maaga. Tumingin sa kanya si Hershey. Naglalaban ka ng isang transcendental na kaligayahan ng ranggo ng kaligayahan sa ikalimang yugto kung ikaw ay nasa ranggo ng quasi-transcendental bliss. Nakipaglaban ka at matagumpay na nakatakas mula sa kanya. Ito ay hindi madaling pag-asa, ang iba ay magtaka kung nalaman nila ang tungkol dito. Well, bumalik tayo sa sekta ng Hagios. Panipi. Natuklasan ni James na ang Xavion ay konektado sa sekta ng Morrow. Sa lahat ng kaguluhan at pagkamatay na dinala ng sekta ng Morrow sa madilim na mundo, kailangan ni James na paksain ang Xavion sa lalong madaling panahon. Sa una, ayaw ni James na makagambala sa mga bagay na may kaugnayan sa sekta ng Morrow. Gayunpaman, ang sitwasyon ay naiiba ngayon dahil ang Xavion ay tunay na kasangkot sa samahang iyon.
Di nagtagal, bumalik sina James at Hershaya sa sekta ng Hagios. Nais ni James na bisitahin ang banal na site ng Hagios sect, na kung saan ay din ang site ng ninuno ng lahi ng tao. Nais niyang pumasok sa banal na site at muling likhain ang mga eksena ng nakaraan. Sa ganoong paraan, maaari niyang malaman kung sino ang taong nagtulak sa mga mahiwagang nilalang sa Halcyon Road na malayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5678. James at Hershaya ay nakipagpulong kay Landry sa pangunahing bulwagan ng sekta ng Hagios. Ipinagbigay alam ni James kay Landry ang kanyang kahilingan na ipasok ang Hagios sect's holy site. Sa aming paglalakbay sa Halcyon Road, nakumpirma namin na ang Xavion Yeftero ay nauugnay sa sekta ng Moro, ang masamang samahan na nagdudulot ng kaguluhan sa madilim na mundo. Ipinaliwanag niya, ang Xavion ay naging isang alagad ng misteryosong anino. Sa palagay ko ang mga insidente na ito ay lahat ay konektado sa mundo na matatagpuan sa pagtatapos ng Halcyon Road. Si Landry ay niniting ang kanyang mga browser habang nakikinig siya sa mga natuklasan ni James. Tinanong niya, ano ang pinaplano mong gawin sa loob ng aming banal na site? Ipinaliwanag ni James, nais kong muling likhain ang mga eksena ng nakaraan upang mahanap ko ang taong ito na hinahanap ko. Kailangan kong matugunan ang taong iyon at makakuha ng ilang mahalagang impormasyon mula sa kanya. Nais malaman ni James ang pinagmulan at background ng mahiwagang bituin at anino. Inanyayahan niya na ang tao lamang sa puting balabal ay magkakaroon ng karagdagang impormasyon tungkol sa bagay na ito. Sinaksak ni Landry ang kanyang ilong. Kakailanganin mo ang mga piraso ng inskripsyon na ginawa at nakolekta mula sa banal na site upang ma-access ang lugar. Nalock lang namin ang banal na site kamakailan. Ang mga piraso ng inskripsyon ng mga sign na naiwan namin ay maaaring hindi sapat para sa iyo upang i-unlock ang banal na site. Gaano katagal ito kinakailangan upang mangolekta ng sapat na inskripsyon? Tanong ni James. Sumagot si Landry, kung para lamang kayong dalawa, hindi na tayo kailangang maghintay ng mas mahaba. Maghihintay lang kami sa pagpasok ng banal na site sa pansamantala, pagkatapos. Bahagyang ngumiti si James. Oo naman. Tumanggaw si Landry. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang mga mata sa isa sa mga matatanda na nakatayo sa gilid. Maaari mong ipasa sa kanya ang lahat ng mga sigils ng inskripsyon na mayroon kami sa ngayon. Naunawaan, G. Landry. Ang nakatatanda na namamahala sa pagkolekta ng mga inskripsyon sa pagpasok ay ibinigay sa kanila kay James. Pagkatapos nito, nagpunta sina James at Hershaya sa pagpasok ng banal na lugar ng sekta ng Hagios. Huminto sila sa isang lugar malapit sa mga pasukan ng siyam na portal. Naglagay si James ng isang pagbuo ng oras sa paligid niya at Hershaya. Tinanong ni Hershaya, Master, maaari mo bang turuan ako ng kaalaman sa mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao? MHM. Tumanggaw si James. Pagkatapos lamang, isang sigil na material sa isa sa mga portal na humahantong sa banal na site. Nag-set up si James ng isa pang porma sayon sa paligid ng sigil upang mangolekta ng mga inscription sa pagpasok na ginawa nito. Sa una, pinaplano ni James na magsagawa ng isang closed-door meditation dito habang nakolekta nila ang mga inscription sa pagpasok. Nais niyang sumulong sa ranggo ng Transcendental Bliss at makabuo ng isang pamamaraan upang sirain ang katawan ng Obsidian. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng tamang labanan sa Xavion sa susunod. Gayunpaman, si James ay higit pa sa pagpayag na gabayan si Hershaya sa pag-aaral at pag-unawa sa mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao. Sa kaalamang ito, magagawang mapahusay ni Hershaya ang kanyang mga kapangyarihan at kasanayan. Ito ay darating ng madaling gamitin kapag nakaharap sila sa Xavion at ang mga magsasaka mula sa sekta ng Moro sa susunod. Pareho silang nakaupo sa lupa. Pagkatapos, pinagsama ni James ang ilang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao sa pinakasimpleng mga form. Ipinaliwanag ni James ang mga pangunahing bagay na dapat malaman ni Hershaya tungkol sa mga inskripsyon na ito. Pagkatapos nito, sinimulang pagsamahin ni James ang mga inskripsyon. Unti-unting, habang nakamit ang kombinasyon ng libo-libong mga inskripsyon, ang komplikadong inskripsyon ay nagbigay ng isang mahiwaga at malakas na enerhiya. Ipinaliwanag ni James ang bawat hakbang ng detalyado.
Gayunpaman, si Hershaya ay may malalim na pagsimangot sa kanyang noo dahil ang kaalaman ay napakahirap maunawaan. Ang isang bahagyang pagkakaiba sa pagsasama ng mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao ay maaaring makagawa ng mga inskripsyon na may iba't ibang kahulugan. Bukod dito, walang katapusang mga posibilidad para sa pagsasama ng mga inskripsyon na ito dahil ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao ay maaaring malayang pagsamahin. Mangangailangan ito ng mahabang panahon at mahirap na pagsisikap upang makabisado ang kaalaman. Naintindihan mo ba ang lahat ng sinabi ko? Tanong ni James matapos niyang tapusin ang kanyang mga turo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5679. Nagbigay ng kaunting tumango si Hershaya. Pagkatapos, umiling-iling siya. Nababa ko ang mga hakbang, ngunit hindi ko pa naintindihan kung paano ito gumagana. Sinabi ni James, magsimula sa pinakasimpleng mga inskripsyon. Kapag naiintindihan mo kung paano ito gumagana sa mga simpleng inskripsyon, malalaman mo kung ano ang gagawin para sa kasunod na mga kombinasyon. Subukan ito. Panipi. Ipinikit ni Hershaya ang kanyang mga mata at nakatuon sa pag-aaral ng mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao. Maraming mga inscription ang naging materialized sa kalagitnaan ng hangin bago siya sa susunod na instant. Samantala, nagpa siya si James na magtrabaho sa mga pamamaraan upang masira o pagtagumpayan ang katawan ng obsidian. Pinagsama niya ang mga inscription nito. Kapag ang mga misteryosong ito, komplikadong mga inscription ay nag-fuse at nabuo ng isang protection na layer sa katawan ng isang magsasaka, walang mga kasanayan sa pirma o inskripsyon na maaaring magdulot ng anumang pinsala sa taong iyon. Gayunpaman, ang mahiwagang anino at ang tao sa puting balabal ay pinamamahalaang upang masira ang katawan ng obsidian. Sa makatuwid, inalis ni James na ang mga may-ari ng katawan ng obsidian ay hindi ganap na hindi mapigilan. Sa mga pambihirang kapangyarihan, maaaring masira ng isa ang katawan ng obsidian. Bukod dito, ang mga kapangyarihan ng pisikal na katawan ay hindi lamang ang paraan upang masira ang katawan ng obsidian. Kung si James ay nasa ranggo ng Eurus 1, dapat niyang masira ang obsidian na katawan ni Xavion mula nang siya ay lumampas sa Xavion sa mga tuntunin ng kanilang mga ranggo ng paglilinang. Sa kasamaang palad, si James ay isang mahabang paraan pa rin upang makamit ang ranggo ng Eurus 1. Gayun din, ang mga kapangyarihan ng pisikal na katawan ni James ay kasalukuyang hindi sapat para sa kanya na ibagsak ang Xavion. Ang tanging pamamaraan na maaaring subukan ni James sa sandaling ito ay upang magdisenyo ng isang lihim na sining na maaaring masira ang katawan ng obsidian. Habang tinitigan ni James ang mga inskripsyon ng katawan ng obsidian na nag-aalis sa harap ng kanyang mga mata, maobserbahan niya kung paano ang bawat isa sa mga sangkap nito ay natatangi at malakas. Ang kombinasyon ng lahat ng mga inskripsyon ay gumawa ng isang bagong tatak ng kapangyarihan at landas. Matapos ang isang maikling pagpos, pinagsama ni James ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao. Sa kontrol ng kanyang mga kapangyarihang pangkaisipan, ang mga simpleng inskripsyon ay nagmorph at umusbong sa mga komplikadong inskripsyon. Nang maglaon, ang mga inskripsyon na iyon ay nagsumite upang makabuo ng isang taybak at binaril patungo sa mga inskripsyon ng katawan ng obsidian. Boom! Ang lupa ay nanginginig habang ang taybak ay tumama sa mga inskripsyon ng katawan ng obsidian at sumabog. Gayunpaman, walang nakikitang mga palatandaan ng pagkawasak na matatagpuan sa lugar. Dahil matatagpuan sila malapit sa site ng mga ninuno ng tao, ang spatial integridad ng lugar na ito ay napakalakas. Halos wala nang maaaring magdulot ng anumang pinsala sa puwang na iyon. Hindi pinamamahalaang ni James na sirain ang mga inskripsyon ng katawan ng obsidian sa kanyang unang pagtatangka. Gayunpaman, maaari niyang maramdaman ang ilang mga bahagyang pagbabago sa mga inskripsyon na iyon at kung paano ang kanilang potensyal ay tila nabawasan. Nakita ni James ang pag-asa sa pagsasakatuparan ng kanyang plano upang masira ang mga inskripsyon ng katawan ng obsidian sa pamamagitan ng pagtatangka na ito. Pagkatapos nito, patuloy na binago ni James at gumawa ng iba't ibang mga kombinasyon ng mga inskripsyon. Sinubukan niya ng paulit-ulit ang potensyal ng kanyang mga inskripsyon sa loob ng pagbuo ng oras. Maya-maya, nilikha ni James ang isang pangkat ng mga bagong pino na inskripsyon. Ang mga inskripsyon na ito ay sumakay sa isang taybak at lumipad patungo sa isang pangkat ng mga inskripsyon ng katawan ng obsidian.
Sa sandaling hinawakan ng dulo ng taybak ang mga inskripsyon, ang mga bitik ay lumitaw sa buong mga inskripsyon ng katawan ng obsidian. Ang taybak ay natunaw sa maraming mga inskripsyon na pagkatapos ay pinagsama sa mga inskripsyon ng katawan ng obsidian. Pagkatapos, ang mga inskripsyon ng katawan ng obsidian ay natunaw. Nagtrabaho ito. Napangiti ang mukha ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5680. James ay sa wakas natagpuan ang pagsasama ng mga inskripsyon na maaaring sirain ang mga inskripsyon ng obsidian ng katawan pagkatapos ng hindi mabilang na mga pagtatangka. Hanggat maaari niyang pindutin ang Xavion sa pag-atake na ito, maaaring agad na masira ni James ang obsidian na katawan ni Xavion sa kanilang susunod na labanan. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin kay Hershaya. Si Hershaya ay nagmumula ng isang malakas at mahiwagang aura dahil maraming mga inskripsyon na lumulutang sa paligid ng kanyang nakaupo na form. Nagtataka ako kung pinamamahalaan niya ang mga inskripsyon. Si James ay nagbulong sa kanyang sarili. Lumipat si James sa pagbuo ng oras upang suriin ang pagbuo na na-setup upang mangolekta ng mga inskripsyon sa entry. Pagkatapos, natagpuan niya na nagtipon sila ng sapat na mga inskripsyon upang makapasok sa banal na site. Dapat sapat na iyon. Panipi. Inalis ni James ang mga inskripsyon sa pagpasok ng ligtas at hindi matanggal ang pagbuo ng oras. Noon lang, natapos na ni Hershaya ang kanyang pagsasanay. Paano ito? Pinangunahan mo ba ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao? Tanong ni James. Sumagot si Hershaya. Ang kaalaman ay mas mahirap kaysa sa naisip ko. Nalaman ko ang mga pangunahing kaalaman, at kakailanganin ko ng mas maraming oras upang ganap na makabisado ang mga ito. Kung mas pinag-aaralan ko ang mga inskripsyon na ito, mas nakakamangha ako tungkol sa mga intricacy ng mga primitive na inskripsyon ng ating mga tao. Dalhin ang iyong oras dito. Sa ngayon, magtungo muna tayo sa banal na site, sabi ni James. Tumango si Hershaya. Sinulyapan ni James ang siyam na portal na humahantong sa banal na site. Tinanong niya, aling mundo ang dapat nating puntahan? Sumagot si Hershaya, sa totoo lang, lahat ng siyam na mundo ng banal na site ay umiiral sa parehong kaharian. Lahat ng mga ito ay bumubuo sa mga lugar ng site ng ninuno ng lahi ng tao, ngunit ang ikasyam na ranggo ng mundo ay ang gitnang lugar ng site ng mga ninuno. Panipi. Ipinaliwanag niya, ang mga tao ay umiiral sa lahat ng mga lugar sa loob ng banal na site. Mula sa naalala ko, ang tao sa puting balabal ay lumitaw sa mundo ng 9th rank noong nakaraan. Sige. Naglakad sina James at Hershaya sa formation ng teleportation para sa ikasyam ranggo ng mundo. Ginawa ni James ang mga inskripsyon sa pagpasok at itinapon ang mga ito sa pagbuo. Ang pagbuo ng teleportation ay agad na naisaaktibo. Sa sandaling lumakad sina James at Hershaya sa pagbuo, ang pares ay dinala sa lugar ng ninuno ng tao. Pagdating sa loob ng bagong kaharian, maaaring makaramdam si James ng napakalawak na presyon ng spatial sa paligid niya. Gayunpaman, tila hindi naapektuhan si Hershaya. Tumingin sa kanya si James. Hindi mo ba maramdaman ang spatial pressure dito? Kahit na si Landry, ang pinuno ng sekta ng Hagios, ay nagsabing hindi niya matiis ang spatial pressure sa loob ng ikasyam na ranggo ng mundo. Ipinaliwanag ni Hershaya, hindi ko maramdaman na ang spatial pressure. Ipinanganak ako sa site ng mga ninuno. Ang kaharian na ito ay hindi susubukan na maitaboy ang anumang mga nilalang na ipinanganak sa loob ng puwang na ito. Sa makatuwid, hindi namin naramdaman ang spatial pressure tulad ng ginagawa mo. Nakikita ko. Itinaas ni James ang kanyang mga browser. Sa kanyang kasalukuyang antas ng ranggo ng kapangyarihan at paglilinang, si James ay hindi sapat na malakas upang mapaglabanan ang labis na presyon ng spatial. Mabilis na pinagsama ni James ang mga inskripsyon ng katawan ng obsidian. Habang ang mga inskripsyon na iyon ay natigil sa balat ni James at nabuo ang isang layer sa kanyang katawan, sa wakas ay naramdaman ni James na parang makahinga ulit siya. Nagtakda sina James at Hershaya para sa gitnang lugar ng ikasyam na ranggo ng mundo. Di nagtagal, nakarating sila sa isang lugar kung saan ang kalangitan ay napuno ng hindi mabilang na mga sigils ng lahi ng tao. Ito ang lugar ng kapanganakan ng mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao. Bagaman ang mga sigils ay hindi kumpletong mga bakas ng mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao,
Maaari silang maging isang mahusay na mapagkukunan ng kaalaman at paliwanag para sa mga magsasaka. Kahit sino ay maaaring matuto at makabisado ng anumang kaalaman ng mas mabilis sa puwang na iyon kumpara sa labas ng mundo. Iyon ay dahil ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao ay ang pangunahing at kakanyahan ng anumang mga inskripsyon na kabilang sa iba pang karera sa madilim na mundo. Ang isa ay maaaring palaging makahanap ng ilang anyo ng pagkakapareho sa pagitan ng mga sigils dito at ang mga inskripsyon ng ilang iba pang karera. Ito ba? Tiningnan ni James ang mga say sa itaas niya at nagtanong. Ma'am, ito ang lugar. Tumanggaw si Hershey at itinuro sa isang kalapit na espiritual na bundok. Sinanay ko ang bundok na iyon, samantalang ang tao sa puting balabal ay lumitaw sa bundok sa tabi nito. Tinuro niya ang isa pang bundok. Si James ay nag-teleport at muling lumitaw sa bundok kung saan ang lalaki ay nakita dati. Basahin ang Makapangyarihang Dragon General Kabanata 5680. Ang Makapangyarihang Dragon General Kabanata 5680 James ay sa wakas natagpuan ang pagsasama ng mga inskripsyon na maaaring sirain ang mga inskripsyon ng obsidian ng katawan pagkatapos ng hindi mabilang na mga pagtatangka. Hanggat maaari niyang pindutin ang Xavion sa pag-atake na ito, maaaring agad na masira ni James ang obsidian na katawan ni Xavion sa kanilang susunod na labanan. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin kay Hershey. Si Hershey ay nagmumula ng isang malakas at mahiwagang aura dahil maraming mga inskripsyon na lumulutang sa paligid ng kanyang nakaupo na form. Nagtataka ako kung pinamamahalaan niya ang mga inskripsyon. Si James ay nagbulong sa kanyang sarili. Lumipat si James sa pagbuo ng oras upang suriin ang pagbuo na na-set up upang mangolekta ng mga inscription sa entry. Pagkatapos, natagpuan niya na nagtipon sila ng sapat na mga inskripsyon upang makapasok sa banal na site. Dapat sapat na iyon. Panipi, inalis ni James ang mga inskripsyon sa pagpasok ng ligtas at hindi matanggal ang pagbuo ng oras. Noon lang, natapos na ni Hershey ang kanyang pagsasanay. Paano ito? Pinangunahan mo ba ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao? Tanong ni James. Sumagot si Hershey. Ang kaalaman ay mas mahirap kaysa sa naisip ko. Nalaman ko ang mga pangunahing kaalaman, at kakailanganin ko ng mas maraming oras upang ganap na makabisado ang mga ito. Kung mas pinag-aaralan ko ang mga inskripsyon na ito, mas nakakamangha ako tungkol sa mga intricacy ng mga primitive na inskripsyon ng ating mga tao. Dalhin ang iyong oras dito. Sa ngayon, magtungo muna tayo sa banal na site, sabi ni James. Tumanggaw si Hershey. Sinulyapan ni James ang siyam na portal na humahantong sa banal na site. Tinanong niya, aling mundo ang dapat nating puntahan? Sumagot si Hershey, sa totoo lang, lahat ng siyam na mundo ng banal na site ay umiiral sa parehong kaharian. Lahat ng mga ito ay bumubuo sa mga lugar ng site ng ninuno ng lahi ng tao, ngunit ang ikasyam na ranggo ng mundo ay ang gitnang lugar ng site ng mga ninuno. Panipi. Ipinaliwanag niya, ang mga tao ay umiiral sa lahat ng mga lugar sa loob ng banal na site. Mula sa naalala ko, ang tao sa puting balabal ay lumitaw sa mundo ng 9th rank noong nakaraan. Sige. Naglakad sina James at Hershey sa formation ng teleportation para sa ikasyam ranggo ng mundo. Ginawa ni James ang mga inskripsyon sa pagpasok at itinapon ang mga ito sa pagbuo. Ang pagbuo ng teleportation ay agad na naisaaktibo. Sa sandaling lumakad sina James at Hershey sa pagbuo, ang pares ay dinala sa lugar ng ninuno ng tao. Pagdating sa loob ng bagong kaharian, maaaring makaramdam si James ng napakalawak na presyon ng spatial sa paligid niya. Gayunpaman, tila hindi naapektuhan si Hershey. Tumingin sa kanya si James. Hindi mo ba maramdaman ang spatial pressure dito? Kahit na si Landry, ang pinuno ng sekta ng Hagios, ay nagsabing hindi niya matiis ang spatial pressure sa loob ng ikasyam na ranggo ng mundo. Ipinaliwanag ni Hershey, hindi ko maramdaman na ang spatial pressure. Ipinanganak ako sa site ng mga ninuno. Ang kaharian na ito ay hindi susubukan na maitaboy ang anumang mga nilalang na ipinanganak sa loob ng puwang na ito. Sa makatuwid, hindi namin naramdaman ang spatial pressure tulad ng ginagawa mo. Nakikita ko. Itinaas ni James ang kanyang mga browser. Sa kanyang kasalukuyang antas ng ranggo ng kapangyarihan at paglilinang, si James ay hindi sapat na malakas upang mapaglabanan ang labis na presyon ng spatial.
Mabilis na pinagsama ni James ang mga inskripsyon ng katawan ng obsidian. Habang ang mga inskripsyon na iyon ay natigil sa balat ni James at nabuo ang isang layer sa kanyang katawan, sa wakas ay naramdaman ni James na parang makahinga ulit siya. Nagtakda sina James at Hershaya para sa gitnang lugar ng ika-9 na ranggo ng mundo. Di nagtagal, nakarating sila sa isang lugar kung saan ang kalangitan ay napuno ng hindi mabilang na mga sigils ng lahi ng tao. Ito ang lugar ng kapanganakan ng mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao. Bagaman ang mga sigils ay hindi kumpletong mga bakas ng mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao, maaari silang maging isang mahusay na mapagkukunan ng kaalaman at paliwanag para sa mga magsasaka. Kahit sino ay maaaring matuto at makabisado ng anumang kaalaman ng mas mabilis sa puwang na iyon kumpara sa labas ng mundo. Iyon ay dahil ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao ay ang pangunahing at kakanyahan ng anumang mga inskripsyon na kabilang sa iba pang karera sa madilim na mundo. Ang isa ay maaaring palaging makahanap ng ilang anyo ng pagkakapareho sa pagitan ng mga sigils dito at ang mga inskripsyon ng ilang iba pang karera. Ito ba? Tiningnan ni James ang mga say sa itaas niya at nagtanong. Ma'am, ito ang lugar. Tumanggaw si Hershaya at itinuro sa isang kalapit na espiritual na bundok. Sinanay ko ang bundok na iyon, samantalang ang tao sa puting balabal ay lumitaw sa bundok sa tabi nito. Tinuro niya ang isa pang bundok. Si James ay nag-teleport at muling lumitaw sa bundok kung saan ang lalaki ay nakita dati. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5681. Ang espiritual na bundok ay ginawa mula sa hindi mabilang na mahiwagang inskripsyon. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata at naalala ang senaryo mula sa kalsada ng Halcyon. Sa kanyang isip, siya ay nakatayo ng diretso sa harap ng lalaki sa puting balabal. Malinaw na nakikita niya ang hitsura ng lalaki. Dahan-daang ay tap ang walang bisa, at ang ilang mga mahiwagang inskripsyon ay naging material mula sa kanyang mga daliri upang makabuo ng isang malakas na landas. Ang oras ay nagsimulang magre-regress, at ang iba't ibang mga sandali ng mga nabubuhay na nilalang na lumilitaw sa lugar ay sumabog sa harap ng kanyang mga mata. Di nagtagal, nakita ni James ang lalaki sa puting balabal. Mabilis niyang pinigilan ang oras ng regression. Maraming mga makapangyarihang tao ang nasa paglilinang sa espiritual na bundok. Samantala, ang isang tao ay makikita na umaakyat sa espiritual na bundok. Siya ba? Tinitigan ni James ang lalaki. Oo, siya iyon. Tumanggo si Hershaya. Sige, si James ay gaanong tumanggo, pagkatapos ay nagpatuloy na gamitin ang kanyang mga landas sa landas. Kinuha niya ang mga sigils sa loob ng lugar at pinagsama ang mga ito. Matapos pagsamahin ang mga sigils, lahat ng nangyari sa nakaraan ay nagsimulang lumipas ang kanyang mga mata. Naglakbay si James sa ilog ng oras at dumating sa malayong nakaraan. Unti-unting tumaas ang karamihan, at hindi bababa sa 1,000 mga tao na nagtipon sa lugar na nagtatanim. Sa sandaling iyon, isang tao ang biglang lumitaw sa lugar. Si James ay direktang tumayo sa tapat ng lalaki. Sa kasamaang palad, hindi siya makikipag-ugnay sa lalaki. Pagkatapos ng lahat, hindi pa talaga siya naglalakbay sa oras, at ang lahat sa paligid niya ay isang replay lamang ng mga nakaraang kaganapan. Logically, dapat marinig ni James ang kanilang mga pag-uusap. Gayunpaman, wala siyang naririnig o kahit na gawin ang sinasabi nila sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang mga labi. Sumimangot si James at nagbulong, dahil ba ito kay Karma? Naglalaman ba ang kanilang mga pag-uusap ng mahalagang impormasyon na maakit ang Karma? Kailangan kong malaman kung ano ang sinasabi nila. Panipi. Inalag niya ang kanyang kamay at tinawag ang maraming mga inscription ng Karma. Pagkatapos, nawala sila sa paligid. Agad na naramdaman ni Hershaya ang lakas ng Karma na umuusbong sa lugar. Kahit na siya ay nasa ika-5 yugto ng Transcendental Bliss Rango, nagpupumilit siyang magdala ng lakas na pagdurog. Sumigaw siya ng walang tigil, baliw ka ba? Ang kanilang mga pag-uusap ay may hawak na mahusay na impormasyon, kaya't bakit pinipigilan tayo ng landas ng Karma na marinig ito? Gayunpaman, sinusubukan mong mag-pry sa kanilang mga pag-uusap gamit ang landas ng Karma. Nadama ni James ang malakas na Karma na umuusbong sa kanilang paligid. Kahit na nilinang niya ang landas ng Karma at may pagtutol dito, nahihirapan siyang pigilan. Bumalik ka, hindi ka makatiis, mabilis na pinayuhan ni James.
Sige, umatras ako ngayon. Pumayag si Hershaya at mabilis na lumikas. Naiwan si James sa lugar. Matapos niyang isinaaktibo ang landas ng karma, sa wakas ay narinig niya ang lalaki sa puting balabal na nagsasalita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5682. Ang taong puting robe ay lumitaw sa harap ng isang matatandang lalaki at tinanong, ano ang kanilang pinagmulan, Ginoo? Bagaman pinapanood lamang ni James ang libangan ng mga nakaraang kaganapan, naramdaman niya na ang taong may puting robe ay nasa ranggo ng Yuriswan. Ang matatandang lalaki ay mahinahon na nakaupo sa itaas ng espiritual na bundok sa isang posisyon ng lotus. Tiningnan niya ang taong may puting robe at sinabing, iwasan ang pag-provoke sa kanila kung kaya mo. Galit na sinabi ng puting robe na lalaki, wala akong balak na pukawin sila. Bigla silang lumitaw, nais na dumaan sa kalsada ng Halcyon at ipasok ang ating mundo. Palaging tandaan, ang madilim na mundo ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking pag-iral. Sa pagtatapos ng Halcyon Road ay mas malakas at mas primitive na mundo. Hindi mabilang na mga powerhouse ang umiiral doon. Panipi. Ang taong puting robe ay nagtanong sa sorpresa, ha? Ano ang lampas sa kalsada ng Halcyon? May isang mahiwagang mundo doon. Nauna na ako doon. Gayunpaman, ito ay para lamang sa isang maikling sandali. Sa sandaling lumakad ako sa mundong iyon, napilitan akong umatras sa madilim na mundo. Ang aking mga pinsala mula sa likuran pagkatapos ay hindi na nakuhang muli hanggang sa araw na ito. Panipi. Habang pinakinggan ni James ang kanilang pag-uusap, ang karma ay naakit niya sa kanyang sarili na lumakas. Boom! Ang puwang ay biglang pumutok tulad ng baso at gumuho sa isang mata. Nagdusa si James sa isang backlash. Naglabas siya ng isang bibig ng dugo at bumagsak sa lupa. Ang lakas ng karma ay nasugatan ang kanyang katawan, at nababad siya sa dugo. Umakyat si James mula sa lupa na may kahirapan at umupo sa isang posisyon ng lotus. Pagkatapos, sinimulan niyang sumipsip at pinuhin ang kapangyarihan ng karma. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi epektibo. Ang tanging pagpipilian niya ay upang ilipat ang karma ng kapangyarihan na nahawahan siya sa isang maliit na puwang at aisil ito. Nagawa na niya ito dati, kaya't pinagsama niya ang mga ito. Ang karma na naakit niya ay nakakatakot na malakas. Ito ay sapat na upang ibagsak ang isang powerhouse sa ikalimang yugto ng Transcendental Bliss Rango kung ilalabas ito. Matapos ay silang ang kapangyarihan ng karma, sinimulan ni James na gamutin ang kanyang mga sugat. Di nagtagal, nakabawi na siya. Umakyat si James mula sa lupa, naskan ang walang laman na espiritual na bundok, at nagbulong, ang karma ay nakakaakit ay masyadong makapangyarihan. Ito ay gumuho dahil ito ay higit pa sa maaari kong kontrolin. Panipi. Kaagad pagkatapos, umupo ulit si James sa lupa. Habang naglalakbay siya sa nakaraan, naitala niya ang ilang mga katangian ng lalaki. Sa kanyang kasanayan sa mga landas, maaari niyang hanapin ang tao at malutas ang katotohanan. Pinatawag ni James ang ilang mga inskripsyon at tinipon ang mga ito upang makabuo ng isang pagbuo ng extrapolation. Ang pagbuo ng extrapolation ay mabilis na bumagsak, at ang mga mahiwagang kapangyarihan ay sumisid sa hangin. Di nagtagal, ang ilang mga malabo na sitwasyon ay sumabog sa harap ng mga mata ni James. Bigla, huminto ito. Ang eksena ay inilipat sa isip ni James. Tiang Halcyon. Kinilala ni James ang lugar. Ito ay isa sa 10 ipinagbabawal na mga zone ng Dark World. Nagkataon, ito rin kung saan siya unang nakarating sa panahon ng Anserelos. Nakalink ba ang puting robe na lalaki sa Halcyon? Bumagsak si James. Kinalat niya ang pagbuo ng extrapolation, tumayo, at iniwan ang banal na site ng lahi ng tao. Naghintay si Hershaya sa labas sa posisyon ng lotus. Habang naghihintay, sinubukan niya ang pag-neutralize ng karma na nahawahan siya. Bagaman umalis na siya kaagad, nahawahan pa rin siya. Ang pag-alis ng karma power ay hindi madali para sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5683. Hershaya ay hindi pa malulutas ang karma ng lubusan, kahit na matapos na umalis si James sa banal na site. Sa kabutihang palad, pinamamahalaang niyang sugpuin ito at pigilan ito na magdulot ng malaking pinsala. Nang makita si James ay lumitaw, tumayo si Hershaya at tinanong,
Paano ito napunta? Tumango si James at sinabing, natagpuan ko siya. Nasa Halir Zone siya. Ang HR Zone. Sumimangot si Hershey, pagkatapos ay sinabi, ibig mong sabihin ang lugar kung saan ang isang powerhouse sa ranggo ng Eurus 1 ay tinatakan ang kanyang sarili. Bagaman bahagya na lumipat si Hershey sa labas ng mundo, ang mga alingaw tungkol sa Halir Zone ay umabot sa kanyang mga tainga. Yip, tingnan natin ang lugar. Tumango si James, pagkatapos ay lumakad palayo. Samantala, ang pinuno ng Hagios, ang dakilang nakatatanda, at ilang mahahalagang matatanda ay naghintay ng magkasama. Sina James at Hershey ay naglalakad palabas. Nasaan ang karma na naakit mo? Tanungin si Hershey. Tinatakan ko ito, sagot ni James ng may ngiti. Ha? Nagulat si Hershey. Sa sandaling iyon, lumakad si Landry at nagtanong ng nakangiting, paano ito, James? Nahanap mo ba ang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon? Sino ang taong lumitaw sa kalsada ng Halcyon? Panipi. Sumagot si James, wala pa akong mga sagot. Gayunpaman, nalaman kong may kaugnayan siya sa Halir Zone. Pinaplano naming magtungo roon at mag-imbestiga. Ang HR Zone. Ang mga powerhouse ng sekta ng Hagios ay nagulat sa mga salita ni James. Naturally, alam nila ang tungkol sa Halir Zone. Oo, aalis na tayo ngayon, sagot ni James, pagkatapos ay umalis. Sumunod si Hershey sa likuran niya. Iniwan ng dalawa ang sekta ng Hagios at sumugod sa Halir Zone. Ang Halir Zone ay matatagpuan sa loob ng Ansareluz. Bagaman malayo ito, ang distansya ay wala para sa isang powerhouse tulad ni James. Maaari siyang dumating sa loob ng ilang segundo. Di nagtagal, nakarating sila sa labas ng Halir Zone. Sa labas ng Halir Zone ay isang desyerto at nakapangangilabot na lugar. Ang mga paligid ay gumuho at natakpan sa itim na ambon. Sumakay si James at huminto sa labas ng pagbuo ng Halir Zone. Naalala niya ang porma sayon mula nang dumating siya sa panahon ng Ansareluz. Pagkatapos nito, sinubukan niyang tukuyin ang pagbuo. Gayunpaman, ang mga inscription na ginamit upang may setup ito ay hindi pamilyar sa kanya. Kahit na sa tulong ng mga primitive na inscription ng lahi ng tao, hindi niya ito maintindihan. Tinitigan ni James ang porma sayon sa harap niya. Muli, siya ay nasa HR Zone. Ngayon na siya ay pinagkadalubhasaan at nakakuha ng kasanayan sa mga primitive na inscription ng mga pangunahing puwersa ng Dark World, ang pagbuo ay hindi na isang matigas na hamon para sa kanya. Lumingon siya kay Hershey at tinanong, maaari mo bang matukoy ang pormasyong ito? Sinuri ito ni Hershey ng ilang sandali, umiling-iling, at sinabing, masyado itong komplikado. Hindi ko maintindihan. Maaari mo ba? Nope, hindi ko rin ito maintindihan. Gayunpaman, hindi magiging mahirap na matukoy ang pagbuo. Ngumiti si James, pagkatapos ay naupo sa lupa. Nabigo si James na i-convert ang mga inskripsyon ng pagbuo sa mas simpleng mga form sa huling oras. Kaya, hindi siya gumamit ng mga primitive na inskripsyon upang matukoy ang pagbuo sa oras na ito. Ang mga inskripsyon ng porma sayon ay binubuo ng isang walang kapantay na powerhouse, at sila ay mga umiiral na hindi kabilang sa isang landas ng mga landas ng langit at lupa. Kailangang umasa si James sa kanyang mga kakayahan sa pag-unawa at pag-aralan ang pagbuo. Kahit na ang mga inscription ay nilikha ng isang powerhouse, ginawa pa rin sila ng iba't ibang umiiral na mga inscription bilang kanilang pundasyon. Sa makatuwid, ang ilang pagkakapareho ay maaaring makita ng maingat na pag-aaral. Sa sapat na oras, maiintindihan sila ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5684. James ay nag-set up ng isang pagbuo ng oras at pagkatapos ay pinag-aralan ang mga inskripsyon. Matapos matagumpay na malaman ang unang inskripsyon, lumipat siya sa susunod. Di nagtagal, natagpuan niya ang pagkakapareho sa pagitan nila, at naging mas madali ang proseso. Araw-araw, nakatuon si James sa pag-aaral ng pagbuo ng mga inskripsyon. Sa loob ng porma sayon, nawalan ng pangunawa si James sa oras. Bigla, tumayo siya at nagkalat sa pagbuo ng oras. Ito ay isang tagumpay. Tinitigan siya ni Hershey, nagulat, at sinabing, kamangha-mangha ka, Master. Tumagal ka lamang ng 10,000 taon upang matukoy ang napakalalim na porma sayon.
Mahinahon na sumagot si James, 10,000 taon sa labas. Mas matagal akong gumugol sa loob ng pagbuo ng oras. Naglakad siya pasulong, inunat ang kanyang kamay, at malumanay na hinawakan ang porma sayon. Isang crack ang lumitaw sa pagbuo. Kalmado si James na dumaan sa puwang at pumasok sa Halir Zone. Mabilis na sumunod si Hershey sa kanya. Matapos pumasok sa Halir Zone, patuloy na sumulong si James. Di nagtagal, nakarating siya sa isang espiritual na bundok sa loob ng pangunahing rehiyon. Ang espiritual na bundok ay kakaibang baog. Ito ay walang mga halaman, at ang mga itim na ores ay patuloy na pinakawalan mula sa paligid. Ang aura ay bumangon sa kalangitan at tinakpan ang lugar sa madilim na kadiliman. Si James ay nakarating sa Halir Zone dati. Gayunpaman, itinapon siya sa porma sayon bago maabot ang tuktok. Siya ay may isang ganap na naiibang kalooban sa oras na ito. Sumimangot si Hershey at tinanong, ito ba ang tamang lugar? Ang powerhouse na ito sa bundok na ito. Bakit ang kakilakilabot na aura dito? Kahit na nakakaramdam ako ng kakulangan sa ginhawa sa pamamagitan lamang ng pagiging narito. Hayaan at tingnan, sagot ni James, maingat na lumapit sa espiritual na bundok. Di nagtagal, nakarating siya sa itaas ng espiritual na bundok. Ang isang tao ay makikita na nakaupo sa itaas ng bundok. May magulo siyang buhok at may damit na damit. Ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay natatakpan ng mga nahawaang pinsala. Si James at Hershey ay lumitaw sa harap ng lalaki. Dahan-daang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, na inihayag ang kanyang mga mata ng pulang-pula. Si James at Hershey ay gumawa ng ilang mga hakbang pabalik. Dumating ka na. Ang lalaki ay may isang mabagsik na boses. Yeah. Tumango si James, pagkatapos ay tinanong, mukhang alam mong darating ako. Inaasahan kita. Alam ko na ikaw ito noong una kang lumitaw dito. Habang nagsasalita, nagbago ang hitsura ng lalaki at aura. Nawala ang taong may batter. Ngayon, siya ay isang gwapong tao na may kaaya-aya na aura. Ito ang taong nakipaglaban sa mahiwagang anino sa Halcyon Road, naisip ni James. Tumingin ang lalaki kay James at sinabing, alam ko kung bakit ka narito. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na dapat mong malaman. Dapat kang tumuon sa pagpatay sa buhay na dumating sa panahong ito kasama mo. Ang mga gawain ng panahong ito ay wala sa iyong pag-aalala. Hindi mo mababago ang kasaysayan, o mayroon kang lakas na gawin ito. Panipi. Ang layunin ni James ay upang malaman kung ano ang nasa dulo ng Halcyon Road. Nais niyang malaman kung anong uri ng mundo ang umiiral sa labas ng Halcyon Road. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5685. James ay nakipag-usap sa pag-uusap sa pagitan ng puti na nakagagalit na tao at ang matatandang lalaki. Kaya, nagkaroon siya ng hindi malinaw na larawan ng sitwasyon. Sa kasamaang palad, hindi siya pinapayagan na marinig ang mga detalye. Nang walang pag-aatubili, diretso na tinanong ni James, gusto kong malaman ang higit patungkol sa kung ano ang nasa dulo ng Halcyon Road, Ginoo. Ano ang pinagmulan ng kakaibang anino? Ano ba talaga ang mahiwagang bituin? Panipi, sinabi ko na sa iyo. Ito ang mga bagay na hindi mo pa alam. Ang lalaki ay kumalas sa kanyang kamay. Isang malakas na puwersa ang lumitaw, na ipinapadala sa malayo sina James at Hershey. Kahit na malakas sina James at Hershey, hindi nila mapigilan ang biglaang pag-atake ng lalaki. Ilang sandali matapos na masaktan ng puwersa, nahanap nila ang kanilang sarili sa labas ng Halir Zone. Tumingin si Hershey kay James, nagkibit balikat, at sinabing, wala kaming dumating. Wala kaming nakuha na impormasyon mula sa kanya. Kalimutan mo na, lahat ay nasa kapalaran. Hindi iginiit ni James na makarating sa ilalim ng mga bagay. Naramdaman niya na ang taong puting robe ay may mga dahilan para sa hindi nais na sabihin sa kanya ang katotohanan. Sa makatuwid, nagpa siya si James na tumuon muna sa pagpatay sa Xavion. Gayunpaman, malakas ang Xavian. Pumasok na siya sa ikalimang yugto ng Transcendental Bliss Rango. Bagaman natagpuan na ni James ang isang paraan upang kontrahin ang katawan ng Obsidian, ang pagpatay kay Xavion ay hindi magiging madali. Kahit na, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na patayin si Xavion. Tumingin si Hershey sa kanya at tinanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Bumalik tayo,
Sagot ni James, pagkatapos ay itakda. Sa susunod na sandali, bumalik na siya sa sekta ng Hagios. Sa sekta ng Hagios, ang isang espesyal na espiritual na bundok ay kabilang kay James. Ang iba pang mga alagad ay hindi pinapayagan na pumasok sa espiritual na bundok. Matapos bumalik sa sekta ng Hagios, bumalik si James sa espiritual na bundok. Umupo siya sa isang pader ng patio at tinitigan ang distansya ng walang pag-iisip. Master, isang mabalahibo na tinig na tinawag mula sa ibaba niya. Ibinaba ni James ang kanyang ulo, tiningnan si Hershaya sa loob ng patio, at tinanong, gaano katagal aabutin ka upang makapasok sa ika-6 na yugto ng Transcendental Bliss rank? Umiling-iling si Hershaya at sumagot, ang ranggo ng Transcendental Bliss ay napaka-espesyal. Na may isang mahusay na kakayahan sa pag-unawa at sapat na karanasan, ang isa ay kalaunan ay gagawa ng mga pambihirang tagumpay. Ang ranggo ng Transcendental Bliss ay mas komplikado. Maaaring ipasok ng isa ang ranggo pagkatapos ng isang biglaang paliwanag, ngunit posible ring subukan ang isang buhay ngunit nabigo pa rin. Sa madaling sabi, hindi ko masagot ang iyong katanungan. Panipi. Sumimangot si James at sinabing, ituturo ko sa iyo kung paano linangin ang katawan ng obsidian. Dapat mong subukang matuto at makabisado ito. Agad na sinindihan ng mukha ni Hershaya. Pinatawag ni James ang mga inscription upang neutralisahin ang katawan ng obsidian at pagkatapos ay ipinaliwanag ito kay Hershaya. Nagsimula siya mula sa mga pangunahing kaalaman, pagkatapos ay unti-unting itinuro sa kanya kung paano ay convert ang mga inscription sa isang supernatural na kapangyarihan. Matapos ipaliwanag ang lahat, sinabi ni James, sige, maaari kang pumasok sa pag-iisa upang malaman ito. Magpapasok din ako ng pag-iisa upang subukang pumasok sa ranggo ng Transcendental Bliss. Pagkatapos, papatayin ko ang Xavion at iwanan ang panahong ito. Sige, walang pagtutol si Hershaya. Kinuha niya ang mga inskripsyon na ibinigay ni James at nagtungo sa likuran ng espiritual na bundok. Pagkatapos, nagpunta siya sa pag-iisa. Nag-set up din si James ng isang pagbuo ng oras, naghahanda na masira sa ranggo ng Transcendental Bliss. Bigla, lumitaw si Landry sa looban. Ano ang mali? Tanong ni James. Narinig ko ang isang bagay na nangyari sa sekta ng Seraphic, sabi ni Landry na may nakasimangot. Tinitigan siya ni James. Ipinaliwanag ni Landry, ang sekta ng Seraphic ay inatake at sinakop. Si Zizel ay tumakas na may mga pinsala at dumating sa amin para sa tulong. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5686. Bago si James ay maaaring pumasok sa pag-iisa, lumitaw si Landry na may masamang balita. Matapos ang pag-atake ng sekta ng Seraphic, ang kanilang pinuno, si Zizel, ay tumakas sa sekta ng Hagios na may mga pinsala. Ito ba ang sekta ng Morrow? Tanong ni James na may nakasimangot. Tumanggaw si Landry. Nasaan ang Zizel ngayon? Panipi. Nasa pangunahing bulwagan siya. Sige, pupunta ako sa kanya. Nagmadali si James sa pangunahing bulwagan. Pagdating niya, marami sa mga matatanda ng sekta ang natipon. Isang nasugatan na babae ang nakaupo sa loob ng pangunahing bulwagan. Magulo ang kanyang buhok, at ang kanyang puting damit ay marumi na pula. Tumingin siya sa isang kakilakilabot na estado at mukhang walang katulad na peerless powerhouse. Lumakad si Landry sa pangunahing bulwagan at umupo sa harap nito. Umupo, inalag niya ang kanyang kamay, at ang mga upuan ay lumitaw sa buong pangunahing bulwagan. Umupo si James at nascan si Zizel. Siya ay nasugatan ng masama, at mahina ang kanyang aura. Matapos suriin ang kanyang kalagayan, tinanong niya, ito ba ay Xavion mula sa sekta ng Morrow? Nagulat, tinanong ni Zizel, Xavion. Ang sekta ng Morrow. Huwag mong sabihin sa akin si Xavion ay nasa likod ng sekta ng Morrow. Tumanggaw si James at sumagot, oo, sa kasamaang palad. Noong nagpunta ako sa Halcyon Road, nakipaglaban ako sa kanya. Nasa ika-5 yugto na siya ng ranggo ng Transcendental Bliss. Sa pagdaragdag ng kanyang obsidian na katawan, siya ay talagang malakas. Kung ang mga nakatagong powerhouse ay hindi kumilos, praktikal na hindi siya mapigilan. Panipi. Hindi ko alam, mahina ang sinabi ni Zizel. Ang sekta ng Morrow ay talagang inaatake sa amin, ngunit hindi ko nakita si Xavion. Hindi siya lumitaw.
Itinaas ni Zizzle ang kanyang ulo, tiningnan si Landry, at sinabing, dapat mo akong tulungan. Ang sekta ng Moro ay walang batas. Inatake nila ang aking sekta at susundan ang iba pang mga puwersa. Nagsimula na sila ng isang madugong digmaan sa Anserelos at Dark World. Ang sekta ng Hagios ay dapat sumulong at mamuno sa sitwasyon. Panipi. Tiningnan ni Landry si James at tinanong, ano sa palagay mo, G? Kaden. Nais ni James na mapupuksa ang Xavion at iwanan ang panahon ng Anserelos. Gayunpaman, hindi siya sapat na malakas. Sumagot siya nang walang magawa, paano ko malalaman kung ano ang gagawin? Wala pa ako sa ranggo ng Transcendental Bliss. Si Xavion ay nasa ikalimang yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss. Hindi ako tugma para sa kanya. Alamin mo ang iyong sarili. Pupunta ako sa pag-iisa. Nag-iwan ng ilang salita si James at naglakad palayo. Mabilis na tumayo si Zizzle, sumugod sa harap ni James, at hinarang ang kanyang landas. Hindi ka maaaring umalis. Bakit? Tumingin sa kanya si James. Sumagot si Zizzle, dinala mo dito si Xavion, kaya dapat mong harapin siya. Dapat mo na bang malaman kung paano kontra ang kanyang obsidian na katawan? Kung hindi, hindi mo hahabol siya sa unang lugar. Haha, chuckled ni James at sinabi, namagitan ka ng papatayin ko siya. Kung hindi ka masyadong nosy, maiiwasan ang mga bagay na ito. Maraming mga inosenteng buhay ang nawala dahil sa iyo. Panipi. Ibinaba ni Zizzle ang kanyang ulo sa kahihiyan at sinabi, mali ang LL. Ang sekta ng Moro ay kinuha ang aking sekta at nakulong ang aking mga miyembro. Kung hindi ka makakatulong, mamamatay sila. Sinabi ko lang sa iyo na hindi ko siya papatayin ngayon. Kailangan kong pumasok sa pag-iisa. Mag-uusap kami pagkatapos kong magawa. Tumalikod si James at umalis sa pangunahing bulwagan. Bago ganap na mawala, nag-iwan siya ng babala. Huwag mo akong abalahin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5687. Ang mga powerhouse ng sekta ng Hagios ay nakatitig sa isa't isa, ganap na nawala. Itinaas ng dakilang nakatatanda ang kanyang ulo at tinanong, ano ang dapat nating gawin ngayon, Sir Landry? Nagmuni-muni si Landry ng ilang sandali, pagkatapos ay sumagot, kahit na walang gagawin si James tungkol dito, hindi natin maiiwasan ang bagay na ito. Agad na anyayahan ang pinakamalakas na magsasaka sa ating sekta upang talakayin kung paano haharapin ang sekta ng Moro. Nagtago sila sa kadiliman sa nakaraan, at hindi namin ito mahanap. Ngayon na kinuha nila ang inisyatibo upang ipakita ang kanilang sarili, ito ang perpektong pagkakataon upang maalis ang mga ito ng sabay-sabay. Panipi. Naunawaan. Mabilis na isinasagawa ng dakilang nakatatanda ang pagkakasunod-sunod, pagpapadala ng mga paanyaya sa iba't ibang mga sekta at karera ng Anser Alto at Dark World. Kasabay nito, ang isang tao sa isang itim na balabal ay nakaupo ng walang tigil sa pangunahing bulwagan ng sekta. Nakasuot siya ng isang smirk habang nakikinig siya sa kanyang subordinate. Ang isa pang lalaki na nakasuot ng isang itim na balabal ay lumuhad sa lupa at iniulat, Sir, ang pinuno ng sekta na si Zizzle, ay tumakas sa sekta ng Hagios. Ang mga imbitasyon ay ipinadala sa iba't ibang mga powerhouse upang magtipon para sa isang pulong. Ngumiti si Xavion at sinabing, mabuti. Panahon na upang sirain ang mga powerhouse ng Dark World. Pagkatapos nito, gagawin ang aking misyon, at ang aking Panginoon ay maaaring ipakilala sa akin sa isang mas advanced na mundo upang sumali sa isang mas malakas na sekta. Matapos ang Xavion ay naging isang alagad ng mahiwagang powerhouse, marami siyang natutunan tungkol sa malawak na mundo sa labas ng madilim na mundo. Nais niyang ipasok ang advanced na mundo at pinakawalan ang kanyang pinakadakilang potensyal. Ang pagiging pinakamalakas ng Dark World ay hindi na pangarap niya. Sa halip, nais niyang maging Lord of all Realms. I relay ang aking order. Kapag ang mga powerhouse ng iba't ibang karera ay tumungo sa mundo ng Anserelos, magpadala ng mga tropa sa kanilang punong himpilan at pinatay ang lahat. Oo, Ginoo. Tumayo ang subordinate at mabilis na umalis sa bulwagan. Maghintay. Pinigilan siya ni Xavion. Tumalikod ang lalaki at tinanong, ano pa, Ginoo? Matapos mag-isip ng ilang sandali, iniutos ni Xavion, patayin ang lahat sa itaas ng ranggo ng Quasi-Bliss at malaya ang natitira.
Ang layunin ng aking Panginoon ay hindi paksain ang iba't ibang karera. Gusto lang niyang mangolekta ng sapat na enerhiya upang mabawi ang kanyang lakas. Naunawaan. Ang sekta ng Hagios ay nagpadala ng mga paanyaya sa mga pangunahing sekta ng Ansar Alto at ang mga pangunahin ng mundo ng Dari, na humiling na magtipon ang kanilang mga powerhouse para sa isang talakayan. Ganap na hindi nila alam na nahulog sila sa bitag ng Xavion. Ang layunin niya ay upang maakit ang mga powerhouse upang ang kanyang mga subordinate ay maaaring mag-ambush sa kanilang punong tanggapan. Ay save siya mula sa pagdaan sa problema ng paghahanap sa kanila ng paisa-isa. Ang sekta ng Hagios at James ay hindi nadama ang paparating na panganib. Samantala, si James ay nagtatanim sa kanyang espiritual na bundok. Nagtayo siya ng isa pang pagbuo ng oras at nakatuon sa pagpapabuti ng kanyang ranggo. Siya ay nasa pagkumpleto ng quasi-bliss rank at isang hakbang lamang ang layo mula sa ranggo ng Transcendental Bliss. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5688. James ay pansamantalang hindi pinansin ang mga gawain sa labas. Bagaman nais niyang harapin ang mga ito, wala siyang lakas na gawin ito. Hindi siya magiging tugma laban kay Xavion kahit na naabot niya ang ranggo ng Transcendental Bliss. Siya ay umaasa kay Hershaya, umaasa na maaari niyang makabisado ang mga inskripsyon upang kontrahin ang katawan ng obsidian. Hanggat siya ay nagtagumpay, ang mga pagkakataong pumatay ng Xavion ay tataas ng malaki. Ang ranggo ng Transcendental Bliss. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata at pinapakilos ang lahat ng kanyang lakas. Sa sandaling iyon, ang kanyang aura ay nag-skyrocket. Ang ranggo ng Transcendental Bliss ay nangangailangan ng isa upang masira ang 7 emosyon: pag-ibig, galit, pagmamataas, pag-iisip, kalungkutan, takot, at takot. Di nagtagal, naramdaman ni James ang threshold ng ranggo ng Transcendental Bliss. Hanggat sinira niya ang hadlang sa kaharian, papasok niya ito. Sigaw ni James, break. Ang kanyang aura ay nagtipon upang makabuo ng isang matalim na talam, at pagkatapos ay sisingilan ito sa hadlang sa kaharian. Boom! Ang hadlang sa kaharian ay nabasag agad. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James na nagpasok siya ng ibang kaharian. Mabilis na hinihigop ng kanyang katawan ang enerhiya sa paligid niya. Ang kanyang aura, lakas, katawan, dugo, at kaluluwa ay pinahusay. Isang makapangyarihang presyon mula sa kadiliman ang lumusot sa kanya. Naramdaman niya na ang kanyang katawan ay malapit ng malunok, at ang kanyang kaluluwa ay sinipsip palayo. Ang kanyang buong pag-iral ay tila tulad ng ito ay isakripisyo. Biglang nadama ni James na ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi tumugma sa kanyang ranggo. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay tila mataas, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi pangkaraniwang mababa. Sa sandaling iyon, ang kanyang lakas ay hindi ihambing sa isang powerhouse sa banal na ranggo ng langit. Ito ba ang ranggo ng ritual? Ang kanyang mga browser ay lumabo. Agad na naisip ni James ang ranggo sa pagitan ng ranggo ng quasi-bliss at ranggo ng Transcendental Bliss. Ang ranggo ay pambihirang. Minsan, ang isa ay magkakaroon ng hindi pangkaraniwang lakas. Iba pang mga oras, ang isa ay magiging mahina. Sa panahon kung saan nagmula si James, pumasok din si Talvolay sa ranggo ng ritual. Marami na ang tinanong ni James tungkol sa ranggo ng ritual, ngunit walang nakarinig tungkol dito. Nagpasok ba ako sa ranggo ng ritual? Ano ba talaga ang espesyal sa ranggo na ito? Sumimangot si James. Nararamdaman niya ang lakas ng kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang kaluluwa, dugo, at pisikal na katawan ay napabuti ng malaki. Sa sandaling iyon, katumbas sila ng ikalawang yugto ng Transcendental Bliss ranggo. Gayunpaman, ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi kahit na maihahambing sa banal na ranggo ng langit. Siya ay nasa ilalim ng isang pagdurog na puwersa ng langit at lupa at nahihirapan itong madala. Tila siya ay mapahamak sa kadiliman sa anumang sandali. Samantala, isang nasugatan na tao ang nakaupo sa isang espiritual na bundok na malalim sa loob ng Howler Zone. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata matapos na madama ang abnormal na pagbabago-bago ng aura. Habang nakatitig sa malayo, nagbulong siya, ang ranggo na iyon. Ang kanyang mga browser ay nag-furrow matapos na mag-isip ng isang bagay. Ang tao ay nagpatawag ng isang sinaunang libro at dumaloy sa mga pahina. Pagkatapos magbasa ng ilang sandali,
Isinara niya ang libro at tumayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5689. Ang mga pinsala ng tao ay agad na gumaling, at nagbago siya sa isang matikas na tao. Humakbang siya ng isang hakbang at nawala mula sa lugar. Sa susunod na sandali, nasa sekta na siya ng Hagios. Kahit na mayroon silang isang protection na porma sayon, ito ay walang iba kundi isang dekora sayon sa kanyang mga mata. Walang sino man sa sekta ng Hagios kahit na napansin na siya ay na-infiltrate. Nagpakita siya sa ibabaw ng espiritual na bundok ni James. Sa sandaling iyon, sinubukan ni James na matuto ng higit patungkol sa ranggo ng ritual. Nang makaramdam siya ng isang tao na papalapit, agad niyang ikalat ang kanyang aura. Sir, si James ay sumamba kay Joy matapos makita ang bisita. Tinanong niya, bakit ka nandito? Ang taong puting robe ay tumingin kay James at sinabing, naramdaman ko ang isang espesyal na aura, kaya napunta ako upang tumingin. Sumimangot si James at tinanong, isang espesyal na aura. Ano ang ibig sabihin nito? Tumingin ang puting robe na lalaki kay James at tinanong, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagpasok sa ranggo na ito? Umiling-iling si James, na ipinahayag na siya ay walang kabuluhan. Ito ay isang napaka-misteryosong ranggo. Hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang ipinanganak sa buong edad, ngunit kakaunti lamang ang mga espesyal na nilalang na pumasok sa ranggo na ito. Bigla, ang ekspresyon ng puting robe na lalaki ay naging solemna. Naintriga si James. Tiningnan niya ang puting robe na tao sa unahan at tinanong, anong uri ng ranggo ng paglilinang ito, Ginoo? Bago ko ipaliwanag, may ilang iba pang mga bagay na dapat kong sabihin sa iyo muna. Ang taong puting robe ay kumalas sa kanyang kamay at tinawag ang isang mesa at upuan. Umupo siya, pagkatapos ay sinenyasan din si James na gawin ito. Umupo si James at tinitigan ang lalaki. Nagpunta ka sa Hal IR Zone dahil nais mong malaman kung ano ang nasa dulo ng Halcyon Road, di ba? Sasabihin ko sa iyo ang lahat, sabi ng lalaki. Masayang-masaya si James. Palagi siyang nag-usisa upang malaman ang katotohanan. Gayunpaman, ang puting robe na lalaki ay tumanggi na sagutin siya ilang oras na ang nakalilipas. Gayunpaman, kinuha niya ang inisyatibo upang ipaliwanag. Bagaman nalilito si James sa sitwasyon, wala siyang pinag-uusapan at simpleng tiningnan ang lalaki. Biglang naging seryoso ang taong puting robe. Malalim siya at sinabing, ang madilim na mundo ay isa lamang sa maraming mga mundo. Sa katunayan, maliit ito at mahina. Sa labas ng madilim na mundo, maraming iba pang mga mundo ng vaster. Ang kakaibang bituin sa kalsada ng Halcyon ay isang powerhouse mula sa labas ng madilim na mundo. Sinalakay niya ang madilim na mundo dahil nasugatan siya at kailangang sumipsip ng kapangyarihan mula sa ating mundo upang mabawi. Matagal na, nakipagtulungan ako sa maraming iba pang mga powerhouse upang maisil siya. Gayunpaman, binuksan mo ang pagbuo at pinakawalan siya. Panipi. Nagdulot ba ako ng problema? Sumimangot si James. Ang puting robe na lalaki ay kumalas sa kanyang kamay. Kahit na hindi ka lumitaw, masisira niya ito sa lalong madaling panahon. Hindi ka masisisi. Si James ay nadama ng bahagya na ginhawa sa kanyang mga salita. Tiningnan niya ang lalaki at sinabing, mangyaring ipagpatuloy ang pagpapaliwanag, Ginoo. Ang bituin ay tinatawag na Zael. Ang anino na lumitaw ay ang kanyang natal primordial na espiritu. Hanggang ngayon, wala kaming ideya kung ano ang tunay na anyo ng kanyang natal primordial na espiritu. Panipi. Tinanong ni James, matagumpay bang nag-iwan ng powerhouse ang madilim na daigdig at nagpasok ng ibang mundo? Sumagot ang lalaki, syempre. Matapos mong maabot ang ikawalong yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss, maaari mong masira ang hadlang ng Dark World o iwanan ang Halcyon Road. May kinalaman ba ang ranggo ng ritual sa Zael? Sumimangot si James. Sumagot ang lalaki, oo. Si Zael ay ang Panginoon ng isa sa mga mundo doon. Nasugatan siya sa isang pakikipaglaban sa isang hindi kilalang powerhouse. Kailangan niya ng kapangyarihan ng Genesis upang mabawi, kaya't na-infiltrate niya ang aming mundo, na mas mahina. Ang ranggo na iyong pinasok ay tinawag na Riwal Ranggo. Ang mga pumapasok sa ranggo na ito ay nakolekta ng maraming mga boon sa buong buhay nila. Sa kasamaang palad, hindi ka makakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa iyong ranggo ng paglilinang.
Ang iyong buong pag-iral ay babalik sa madilim na mundo. Panipi. Ang ekspresyon ni James ay naging solemn na. Ang tao ay nagpatuloy, na nagsasabing, upang ilagay ito ng simple, ang madilim na mundo ay dahan-daang lunukan ka. Ang Zael ba ang sanhi nito? Tanong ni James na may furrowed browser. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5690. James ay nais na mapatunayan kung nilikha ni Zael ang tinatawag na ranggo ng ritual. Nagtataka rin siyang malaman ang pangalan ng puting robe na lalaki. Tinanong niya, maaari ko bang hilingin ang iyong pangalan, Ginoo? Ngumiti ang lalaki at sumagot, ang tunay kong pangalan ay Zovian Bentley. Gayunpaman, karaniwang pumupunta ako sa Falcon Zone sa mundo ng paglilinang. Si Zael ba ang tagalikha ng ranggo ng ritual? Oo, ngunit hindi talaga, sabi ni Zovian. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtaka si James. Ipinaliwanag ni Zovian, ang ranggo ng ritual ay umiiral upang ibalik sa mundo. Kung ang isang tao ay nakakakuha ng maraming mga boons, kung gayon ang isang tao ay hindi direktang papasok sa ranggo ng transcendental bliss. Sa halip, ang isang tao ay papasok sa ranggo ng ritual. Matapos ang pagpasok sa ranggo ng ritual, ibabalik ng isa ang lahat sa mundo. Tinanong ni James, kaya talaga, malulunok ako ng madilim na mundo at kalaunan ay mapahamak. Tumanggaw si Zovian, pagkatapos ay detalyado, oo. Mahirap para sa Zael na mangolekta ng sapat na enerhiya mula sa madilim na mundo. Matapos pumasok sa ranggo ng ritual, mawawala ka at maging isa sa madilim na mundo. Pagkatapos, ang Zael ay sumisipsip ng iyong enerhiya. Panipi. Sa buong edad, medyo ilang mga powerhouse ang pumasok sa ranggo ng ritual. Matapos ang pagsasama sa madilim na mundo, pinapahusay nito ang kanilang mga landas sa Genesis at pangkalahatang lakas. Gayunpaman, ang Zael ay nag-set up ng isang pormasayon. Kapag ang isang buhay na nasa ranggo ng ritual ay napatay, ang enerhiya ay hindi babalik sa madilim na mundo. Sa halip, hinihigop niya ang mga ito. Panipi. Ang mga browser ni James ay lumabo. Pagkatapos, nagpatuloy siyang magtanong ng isang serye ng mga katanungan. Ito ba ay isang hindi may iwasang kapalaran para sa akin na maging enerhiya na hinihigop ng Zael? Mayroon bang sino mang pumasok sa ranggo ng ritual na ginawa ito sa ranggo ng transcendental bliss? Mayroon bang maiwasan na mahinihigop ng Zael? Umiling-iling si Zovian. Hindi ako sigurado tungkol sa bago lumitaw si Zael, ngunit pagkatapos niyang gawin, ang lahat ng mga powerhouse na pumasok sa ranggo ng ritual sa kalaunan ay hinihigop siya. Tinanong ni James, paano ko mababago ang aking kapalaran? Lumitaw ka sa sandaling pumasok ako sa ranggo ng ritual. Dapat mong malaman kung paano maiwasan na masisipsip. Iyon ang dahilan kung bakit ka lumapit sa akin, di ba? Panipi. Tama, tumanggaw si Zovian na nadama ni James na bahagyang naaliw sa sagot ni Zovian. Magkakaroon siya ng isang pagkakataon kung mayroong isang paraan upang maiwasan na mahihigop ng Zael. Sa kasamaang palad, hindi ito magiging madali. Dapat kang maglakad ng isang pambihirang landas ng paglilinang. Tinanong ni James, anong uri ng landas? Kinuha ni Zovian ang isang sinaunang libro, at lumipad ito kay James. Lahat ng naitala sa aklat na ito. Kunin mo ito, at maingat na basahin ito. Inabot ni James ang libro. Pagkaraan nito, nawala si Zovian mula sa lugar. Si James ay hindi nababagabag sa kanyang pag-alis. Binuksan niya ang libro at binasa ang mga pahina. Matapos makita ang mga nilalaman na naitala sa loob ng libro, unti-unting naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Matapos ganap na basahin ang libro, huminga siya ng malalim. Nakikita ko, si James ay kumalas sa kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw mula sa kanyang palad. Ang sinaunang libro ay sinunog sa abo at nawala sa wala. Kailangan kong mamatay upang mabuhay. Dapat kong isama ang aking banal na kaluluwa sa mga inscription sa langit at lupa upang maiwasan ang pagkawasak sa panahong ito. Kung gayon, makakakita ako sa ibang panahon sa anyo ng mga inskripsyon. Ang mapahamak na ranggo ng ritual na ito. Hindi maiwasang sumpain si James sa kanyang kapos-palad na kapalaran. Magagawa kong kailangan lamang niyang maabot ang susunod na ranggo bago lumitaw si Zael. Gayunpaman, ang Zael ay nagdudulot ng problema, kaya imposible ang paggawa nito.
Ang tanging pagpipilian niya ay ang ibinigay sa kanya ni Xavian. Nanatili si James sa loob ng pagbuo ng oras at inayos ang kanyang aura. Ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay hindi matatag, at medyo mahina siya. Kaya, kailangan niyang maghintay hanggang sa ang kanyang base sa paglilinang ay nagpapatatag. Kapag nangyari iyon, maaari niyang ipatupad ang kanyang pinakadakilang potensyal at patayin si Xavion. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5671. James ay hindi sigurado kung maaari niyang patayin ang Xavion ngayon. Hindi alintana, kailangan niyang subukan. Matapos maghintay sa pagbuo ng oras para sa isang habang, ang kanyang kondisyon ay unti-unting napabuti. Di nagtagal, naabot niya ang kanyang pinakadakilang lakas. Ang ranggo ng ritual ay espesyal. Ang isa ay pupunta mula sa malakas hanggang sa mahina at kabaligtaran. Alam ni James na magkakaroon siya ng lakas sa Holy Celestial Rango kapag siya ay mahina, ngunit hindi pa niya alam kung gaano siya kalakas sa kanyang pinakamahusay na estado. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay tiyak na nasa itaas ng ranggo ng Quasi-Bliss. Kung tungkol sa kung maaari niyang mailabas ang mga kapangyarihan sa ranggo ng Transcendental Bliss, hindi siya sigurado. Kinalat ni James ang pagbuo ng oras at tumingin sa direksyon kung saan nilinang si Hershaya. Pagkatapos, tinanong niya, paano ito pupunta? Agad na lumitaw si Hershaya at sumagot, naintindihan ko na ang mga inskripsyon upang salungatin ang obsidian na katawan, Ginoo. Nag-isip sandali si James, pagkatapos ay kinuha ang Suprema's Sword. Inukit niya ang ilang mga inskripsyon sa tibak, pagkatapos ay ibigay ito kay Hershaya at sinabing, kung mamatay ako sa labanan na ito, mangyaring ilibing ako. Kung hindi kahit na ang aking mga buto ay mananatili, ilibing ang tibak na ito. Ang ekspresyon ni Hershaya ay naging solemn matapos maramdaman kung gaano kalubha si James. Tinanong niya, ang Xavion ay hindi talo. Master, dapat kong dalhin siya sa aking kasalukuyang ranggo ng paglilinang. Bukod dito, ang pinuno ng sekta ng Hagios ay nasa ika-6 na yugto ng Transcendental Bliss rank. Siya ay mas malakas kaysa sa Xavion. Kalmado ang sagot ni James, hahawakan ko si Xavion. Naririnig ito, natahimik si Hershaya. Tingnan natin kung ano ang nangyayari sa pangunahing bulwagan. Humakbang si James at agad na dumating sa loob ng pangunahing bulwagan ng sekta ng Hagios. Pagdating niya, walang laman ang bulwagan. Pumasok si Hershaya sa pangunahing bulwagan makalipas ang ilang sandali at binigkas, ano ang nangyayari? Nasaan ang lahat? Sa sandaling iyon, isang alagad ang lumitaw at lumuhad sa lupa. Iniulat niya, si Sir Landry ay umalis na kasama ang aming mga powerhouse sa sekta ng Seraph. Lumingon si James kay Hershaya at sinabing, pumunta tayo sa sekta ng Seraph. Pagkatapos magsalita, nawala si James mula sa sekta ng Hagios. Si Xavion ay nakaupo sa pinakamataas na upuan ng pangunahing bulwagan ng sekta ng sect, at maraming mga mahiwagang nilalang na may itim na damit at mask na natipon sa ilalim niya. Ang mga powerhouse mula sa iba't ibang mga sekta at karera ay nakubli na ang sekta ng Seraph. Panipi. Mabuti. Ngumiti si Xavion at inutusan, ipaalam sa aming mga miyembro na na-infiltrate ang iba't ibang mga sekta at puwersa na kumilos. Oo, Ginoo. Ang mga powerhouse ng sekta ng Morrow ay nakatanggap ng order at agad na naglunsad ng mga pag-atake. Samantala, ang mga powerhouse na pinamumunuan ni Landry ay dumating sa labas ng gate ng bundok ng sekta at napapalibutan ang lugar. Ang puwang ay nasil, at maingat na naobserbahan ng grupo ang sekta ng Seraph. Swoosh! Hindi mabilang na mahiwagang buhay na nilalang na nakasuot ng itim na biglang lumukso mula sa sekta ng Seraph. Ang mga ito ay mga powerhouse sa ranggo ng Transcendental Bliss at may malakas na auras. Ang isang labanan ay malapit nang masira anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, ang mga inscription ng walang hiya ay biglang lumitaw sa malayong kalangitan. Pagkatapos, nabuo sila sa isang hagdanan, ako ay isang tao na dahan-daang lumakad sa hagdan, hakbang-hakbang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5672. Ang sekta ng Hagios ay nagtipon ng mga powerhouse mula sa buong Answer Alto at Dark World, na umaasa na paksain ang sekta ng Morrow. Samantala, ang kanilang punong tanggapan ay sinalakay at inatake habang sila ay ganap na hindi alam.
Ang isang labanan ay malapit sa pagsira sa sekta ng Seraph. Ang isang tao ay dahan-daang bumaba sa hagdanan na gawa sa mga inskripsyon. Di nagtagal, nakarating siya sa labas ng gate ng bundok ng sekta ng Seraph. Ito ay James. Dumating siya. Ang mga powerhouse ay nagbuntong hininga sa kaluwagan matapos na gumawa ng pasukan si James sa larangan ng digmaan. Kahit na ang ranggo ng paglilinang ni James ay walang kahanga-hanga, marami silang tiwala sa kanya. Dumating din si Hershey sa tabi ni James. Sinundan niya si James sa hagdan at maramdaman ang puot mula sa kanyang katawan. Ang kinalabasan ng labanan ay malinaw sa kanya. Matapos dumating si James sa labas ng gate ng bundok ng sekta, tiningnan niya ang espiritual na bundok at sumigaw, "Alam kong narito ka, Xavion. Halika, lumaban tayo." Ang boses ni James ay lumubog sa buong lugar tulad ng rumbling thunder. Swoosh! Isang ilaw ang bumaril mula sa sekta ng Seraph, at ang isang tao na nakasuot ng itim na balabal ay lumitaw. Sa wakas ay nagpakita ka na, James. Nag-hover si Xavion sa kalangitan sa itaas ng sekta ng Seraph at tinitigan si James ng isang mapaglarong ngiti. Mabilis niyang sinuri ang ranggo ng paglilinang ni James at binigkas, ang ranggo ng ritual. Hindi ko inaasahan na pumasok ka sa ranggo ng ritual. Natapos ka para sa kamatayan. Walang makakapagtipid sa iyo. Panipi. Tumayo si James sa walang bisa at tinanggihan ang Xavion, "Gawin mo ang iyong paglipat." Napangiti si Xavion, "Ano? Sa palagay mo maaari kang manalo? Ay ekstrang kita, nakikita na mula kami sa parehong panahon. Iwanan agad ang panahong ito." Inalok si James ng isang pagkakataon upang mabuhay. Matapos ang Xavion ay naging isang alagad ng Xyel, nalaman niya ang tungkol sa ranggo ng ritual. Kalaunan, si Xyel ay sumisipsip sa mga nakarating sa ranggo ng ritual. Maiiwasan ni James ang kanyang kapahamakan kung aalis siya sa panahon. Sa Xavion, hindi na mahalaga kung pinatay niya si James o hindi. Sa kanyang palagay, hindi na nagbanta si James sa kanya. Kahit na babalik sila sa hinaharap, walang tugma si James laban sa kanya. Tiningnan ni Xavion ang mga powerhouse na natipon sa malayo at sinabi na nakangiting, "Napakaganda. Lahat ay natipon dito. Matapos kong patayin, ang aking misyon ay makumplito." Kaagad pagkatapos, dumilim ang kanyang mukha. Patayin silang lahat, mag-ekstrang walang tao. Ang pangkat ng mga powerhouse ay nakulong sa loob ng isang malakas na porma sayon. Bigla, ang mga makapangyarihang energies ay nagsimulang ibuhos sa mundo ng Anserelos at mabilis na hinihigop ng porma sayon. Nagulat ang pangkat ng mga powerhouse. Haha! Tumawa si Xavion. Ang pangkat ng mga powerhouse ay kasing ganda ng patay sa kanya. Ang kanilang pagsisikap upang mapagbuti ang kanilang paglilinang ay mahihigop ng porma sayon. Ang mga powerhouse ng sekta ng Moro ay inilunsad sa aksyon. Ang pangkat na pinamumunuan ni Landry ay mabilis na kontra-atake. Si James ay lumulutang sa walang bisa gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran. Ang mga laban sa paligid niya ay hindi naging dahilan upang maiwasan ang kanyang mga mata mula sa Xavion. Naaktibo niya ang sining ng Trescensia Completer. Ang kanyang form sa hinaharap ay lumitaw at pinagsama sa kanyang kasalukuyang form. Matapos makarating sa Anserelos, hindi maipatawag ni James ang kanyang nakaraang forma, at hindi kumpleto ang sining ng Trescensia. Ang kanyang hinaharap na form ay nasa ranggo din ng Transcendental Bliss. Matapos pagsamahin ang dalawang form, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay nanatiling hindi nagbabago. Gayunpaman, ang kanyang aura ay patuloy na tumaas. Tiningnan ni Xavion si James at sinabi ng nakakalungkot, "Pinipilit mo ba akong labanan ako, James? Hindi mo ba alam ang pagkakaiba sa pagitan ng aming mga lakas? Nakapasok na ako sa ika-6 na yugto ng Transcendental Bliss Rango. Matapos kong malubha ang ikapitong emosyon, magkakaroon ako ng lakas na iwanan ang madilim na mundo." Si James ay nasa Bazaar Ritual Rank. Kapag sa kanyang pinakamahusay na estado, maaari niyang mailabas ang walang limitasyong potensyal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5673. Both Xavion at James ay sumabog sa katawan ng obsidian ng bawat isa. Mabilis na umatras si Xavion at sinuri ang kanyang sugat. Isang madugong sugat ang nabuo sa kanyang dibdib, at ang mga inskripsyon sa ibabaw ng kanyang katawan ay nawawala. Ang kanyang obsidian na katawan ay neutralisado.
Lumulutang siya sa layo na may isang mabangis na ekspresyon. Palagi siyang ipinagmamalaki ng kanyang obsidian na katawan. Kasama nito, may kakayahang huwag pansinin ang lahat ng uri ng kapangyarihan. Ngayon na ito ay lumaban, nakaramdam siya ng pagbabanta. Si Xavion at James' obsidian body ay may pagkakaiba-iba. Ang katawan ng obsidian ni James ay nilikha gamit ang mga inskripsyon. Samantala, ipinanganak si Xavion kasama ang kanyang. Kapag nasira ito, aabutin ang oras upang mabawi. Si James, sa kabilang banda, ay maaaring maglagay ng supernatural na kapangyarihan ng paulit-ulit. Si Xavion ay nakakapangangilabot, na master mo na ang mga inscription na maaaring neutralisahin ang aking obsidian na katawan. Hindi na kita mabubuhay. Sa una, pinlano niyang bigyan ng pagkakataon si James na mabuhay. Gayunpaman, binago niya ang kanyang isipan. Mabilis na nagbago ang aura ni Xavion. Itinapon niya ang sining ng Tetralis, at ang ilang mga kakaibang ubas ay lumitaw mula sa kanyang likuran, na sumisid sa nakapalibot na walang bisa. Sa sandaling iyon, ang madilim na kapangyarihan ay nagsimulang ibuhos sa kanyang katawan. Ang aura ng Xavion ay lumakas at hindi nagtagal ay nakarating sa ikapitong yugto ng Transcendental Bliss Rango. Mamatay. Matapos ang paghahagis sa sining ng Tetralis, si Xavion ay naging hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Mahigpit siyang hinawakan sa kanyang tibak at sinampal si James. Ang pag-atake ni Xavion ay naging sanhi ng pagbukas ng walang bisa. Alam ni James kung gaano kalakas ang pag-atake at pinili na iwaksi ito. Mabilis siyang nag-teleport sa ibang lugar. Gayunpaman, ang enerhiya ng tibak ay tama sa kanyang buntot. Napagtanto ni James na ang enerhiya ng tibak ay nakalock sa kanya. Hindi mahalaga kung saan siya nagpunta, habulin ito. Kaya, nagpasya siyang harangan ito. Tumawag siya ng isang mahabang tibak at pinakawalan ang isang malakas na pag-atake na naglalaman ng mga primitive na inskripsyon ng iba't ibang karera. Isinama rin niya ang mga kapangyarihan ng Anserelos sa mundo. Boom! Ang dalawang tibak ay nag-clash. Sa sandaling iyon, ang walang bisa ay naghiwalay, at marami sa mga lugar ng mundo ng Anserelos ay nawasak. Ginamit na ni James ang lahat ng kanyang lakas, ngunit mayroon pa ring agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Ang kanyang enerhiya ng tibak ay kinain, at agad na sinundan ni Xavion ang isa pang pag-atake. Ang tibak ni Xavion ay tinusok sa katawan ni James. Kaagad pagkatapos, isang kakilakilabot na puwersa ang sumabog sa loob ng kanyang katawan. Si James ay natakpan ng mga pinsala. Mabilis siyang umatras sa malayo at pinunasan ang dugo na tumulo mula sa kanyang bibig. Gayunpaman, si Xavion ay sumunod sa kanya. Mabilis na pinakawalan ni James ang lakas ng karma na tinatakan niya sa kanyang katawan, na pinapayagan itong sumisid sa lugar. Xavion snort. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang salita upang hatiin ang karma ng kapangyarihan. Karma power ay hindi makakasama sa akin. Ang kanyang malamig na tinig ay lumubog sa buong lugar. Samantala, hinihigop ni James ang mga kapangyarihan ng Genesis ng Anserelos upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Unti-unting nakabawi ang kanyang mga pinsala. Kung malubha ko ang mga landas ng Genesis ng Anserelos, mawawala ang iyong pinakadakilang sandata, walang pag-iingat na sinabi ni Xavion. Itinaas ni Xavion ang kanyang tibak at hinihigop ang madilim na kapangyarihan. Pagkawasak, si Xavion ay bumagsak sa mundo ng Anserelos. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5694. Both Xavion at James ay sumabog sa katawan ng obsidian ng bawat isa. Mabilis na umatras si Xavion at sinuri ang kanyang sugat. Isang madugong sugat ang nabuo sa kanyang dibdib, at ang mga inskripsyon sa ibabaw ng kanyang katawan ay nawawala. Ang kanyang obsidian na katawan ay neutralisado. Lumulutang siya sa layo na may isang mabangis na ekspresyon. Palagi siyang ipinagmamalaki ng kanyang obsidian na katawan. Kasama nito, may kakayahang huwag pansinin ang lahat ng uri ng kapangyarihan. Ngayon na ito ay lumaban, nakaramdam siya ng pagbabanta. Si Xavion at James' obsidian body ay may pagkakaiba-iba. Ang katawan ng obsidian ni James ay nilikha gamit ang mga inskripsyon. Samantala, ipinanganak si Xavion kasama ang kanyang. Kapag nasira ito, aabutin ang oras upang mabawi. Si James, sa kabilang banda, ay maaaring maglagay ng supernatural na kapangyarihan ng paulit-ulit.
Si Xavion ay nakakapangangilabot, na master mo na ang mga inscription na maaaring neutralisahin ang aking obsidian na katawan. Hindi na kita mabubuhay. Sa una, pinlano niyang bigyan ng pagkakataon si James na mabuhay. Gayunpaman, binago niya ang kanyang isipan. Mabilis na nagbago ang aura ni Xavion. Itinapon niya ang sining ng Tetralis, at ang ilang mga kakaibang ubas ay lumitaw mula sa kanyang likuran, na sumisid sa nakapalibot na walang bisa. Sa sandaling iyon, ang madilim na kapangyarihan ay nagsimulang ibuhos sa kanyang katawan. Ang aura ng Xavion ay lumakas at hindi nagtagal ay nakarating sa ikapitong yugto ng Transcendental Bliss Rango. Mamatay. Matapos ang paghahagis sa sining ng Tetralis, si Xavion ay naging hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Mahigpit siyang hinawakan sa kanyang tibak at sinampal si James. Ang pag-atake ni Xavion ay naging sanhi ng pagbukas ng walang bisa. Alam ni James kung gaano kalakas ang pag-atake at pinili na iwaksi ito. Mabilis siyang nag-teleport sa ibang lugar. Gayunpaman, ang enerhiya ng tibak ay tama sa kanyang buntot. Napagtanto ni James na ang enerhiya ng tibak ay nakalock sa kanya. Hindi mahalaga kung saan siya nagpunta, habulin ito. Kaya, nagpasya siyang harangan ito. Tumawag siya ng isang mahabang tibak at pinakawalan ang isang malakas na pag-atake na naglalaman ng mga primitive na inskripsyon ng iba't ibang karera. Isinama rin niya ang mga kapangyarihan ng Anserelos sa mundo. Boom! Ang dalawang tibak ay nag-clash. Sa sandaling iyon, ang walang bisa ay naghiwalay, at marami sa mga lugar ng mundo ng Anserelos ay nawasak. Ginamit na ni James ang lahat ng kanyang lakas, ngunit mayroon pa ring agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Ang kanyang enerhiya ng tibak ay kinain, at agad na sinundan ni Xavion ang isa pang pag-atake. Ang tibak ni Xavion ay tinusok sa katawan ni James. Kaagad pagkatapos, isang kakilakilabot na puwersa ang sumabog sa loob ng kanyang katawan. Si James ay natakpan ng mga pinsala. Mabilis siyang umatras sa malayo at pinunasan ang dugo na tumulo mula sa kanyang bibig. Gayunpaman, si Xavion ay sumunod sa kanya. Mabilis na pinakawalan ni James ang lakas ng karma na tinatakan niya sa kanyang katawan, na pinapayagan itong sumisid sa lugar. Xavion snort. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang salita upang hatiin ang karma ng kapangyarihan. Karma power ay hindi makakasama sa akin. Ang kanyang malamig na tinig ay lumubog sa buong lugar. Samantala, hinihigop ni James ang mga kapangyarihan ng Genesis ng Anserelos upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Unti-unting nakabawi ang kanyang mga pinsala. Kung malubha ko ang mga landas ng Genesis ng Anserelos, mawawala ang iyong pinakadakilang sandata, walang pag-iingat na sinabi ni Xavion. Itinaas ni Xavion ang kanyang tibak at hinihigop ang madilim na kapangyarihan. Pagkawasak, si Xavion ay bumagsak sa mundo ng Anserelos. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5695. Kahit na ang mundo ng Anserelos ay malakas, wala ito kumpara sa mundo na lampas sa kalsada ng Halcyon. Ang madilim na kapangyarihan ay kumalat, at ang mundo ng Anserelos ay nakasakay sa mga butas. Ang walang bisa ay nagsimulang bumagsak. Ang mga kapangyarihan ng Genesis ng Anserelos ay nagsimulang tumulo. Wala nang pag-access si James sa Genesis powers ng Anserelos world at unti-unting naging mahina. Gayunpaman, hindi natatakot si James dahil hinulaan na niya na mangyayari ito. Kahit na alam niya ang kinalabasan ng labanan, dumating pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang tanging paraan na maiiwasan niya ang kapalaran ng pagpasok sa ranggo ng ritual. Ayaw kong patayin ka, ngunit iginiit mo na humingi ng kamatayan. Ang boses ni Xavion ay sumigaw sa buong lugar. Ang mundo ng Anserelos ay dahan-daang gumuho, at ang landas ng Genesis nito ay nawala na sa kadiliman. Di nagtagal, ang mundo ng Anserelos ay masisira. Ang katawan ni James ay dahan-daang kumupas sa mga inskripsyon at naging isang pormasayon. Pagkatapos, ang kanyang form sa hinaharap ay lumitaw sa ilalim ng pormasayon. Maraming beses na ginanap ni James ang supernatural na kapangyarihan. Gayunpaman, hindi niya kailanman isinama ang kanyang banal na kaluluwa dito. Sa sandaling iyon, ganap na isinama niya ang pagbuo. Kumpleto ang kanyang pagbuo. Ito ay isang pormasayon na binubuo ng mga primitive na inskripsyon ng mga tao at iba pang karera ng madilim na mundo. Ang pormasayon ay malawak,
misteryoso, at naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan. Ano ang magagawa mo? Si Xavion ay humawak sa kanyang taybak at bumagsak. Ang isang makapangyarihang enerhiya ng taybak ay bumagsak sa pagbuo. Ang porma sayon ay nasira sa hindi mabilang na mga inskripsyon. Nawala ang mga inskripsyon at biglang napapalibutan ang Xavion, na tinapakan siya sa loob ng isang porma sayon. Ang porma sayon ay patuloy na pag-urong at paghigpit sa paligid ng katawan ni Xavion. Hindi makatakas si Xavion at madama ang makapangyarihang kapangyarihan ng porma sayon. Sa ilalim ng mapanirang kapangyarihan, ang kanyang kasiglahan ay dahan-daang lumayo. Mapahamak ito. Si Xavion ay naramdaman na malapit na ang kanyang kamatayan. Boom! Ang nakapalibot na lugar ay biglang sumabog. Ang na-fragment na mundo ng Anserelos ay hindi na maaaring mapanatili ang mapanirang puwersa. Nawala ang mga inscription kasama ang nawasak na Anserelos, at namatay si Xavion sa pagsabog ng porma sayon. Natapos ang labanan sa kanilang dalawa. Nawasak din ang mundo ng Anserelos. Namatay si Xavion, ngunit patuloy pa rin ang labanan. Sa ilalim ng pamumuno ni Landry, pinigilan ng mga powerhouse ang mga powerhouse ng sekta ng Moro. Bagaman kakaiba ang mga powerhouse ng sekta ng Moro, sa huli ay napawi sila. Ang madilim na mundo ay nakaranas ng malaking pagkawala, at marami ang sinakripisyo. Natapos pa rin ang misyon ni Xavion. Ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng maraming malagim na pagkamatay, at hinihigop ni Xael ang kanilang lakas. Ang mga nakatagong powerhouse ng Anserelos, tulad ng Xavian, ay hindi kailanman nagpakita. Nalaman nila na kinakailangan ang labanan. Matapos mabawi ang Xael at umalis sa madilim na mundo, maibabalik ang kapayapaan. Para sa kapayapaan ng madilim na daigdig, ang mga sakripisyo na ito ay nagkakahalaga.